Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-20 linggo ng taon at dito nagpapakilala ng ating Panginoon na siya ang pagkain na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winiga ni Jesus sa mga tao, "Ako ang tinapay na buhay na galing sa langit. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman sa ikabubuhay ng daigdig." Dahil diyan, ang mga Hudyo ay nagtalo-talo na ganito ang sinasabi, "Paano niya may papakain sa atin ang kanyang laman?" Ani Jesus sa kanila, "Tunay na tunay kong sinasabi sa inyo, na kung hindi kayo kakain ng laman ng anak ng tao at hindi inom ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin kong muli sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na buwabang galing sa langit. Hindi katulad ng kinain ng inyong mga magulang at namatay sila. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay pagpakailanman." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, noong 2022, ay mayroong 710 million na mga tao ang namumuhay in extreme poverty. Ibig sabihin, hirap na hirap sila. Sila'y nabubuhay lamang sa pamagitan ng less than $2 a day. Ngayon ay mayroong 1 bilyong mga tao ang namumuhay ng ganitong kahirapan at higit pa sapagkat sila'y nabubuhay ng less than $1 a day. Ganun kahirap. At tayong mga Pilipino, noong 2023 ay mayroong 17.54 billion na mga Pilipino ang namumuhay sa kahirapan. Kahirapan sapagkat hindi nila magawang bilihin o bayaran yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At alam natin na maraming mga Pilipino ang pwede lang hindi bilhin o kunin yung ibang pangailangan, magkaroon lamang sila ng pagkain upang sila mabuhay. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay kulang pa rin sila sa pagkain. Minamahal ko mga kapatid, alam natin na napakahalaga ng pagkain sa buhay ng tao. Sapagkat kung walang pagkain o kulang sa pagkain, mawawalan tayo ng lakas. At kung mawawalan tayo ng lakas, maaari tayo magkasakit. Dito rin ay magkakaroon tayo ng kulang sa pag-iisip. At dahil kulang sa pag-iisip, maaari tayong gumawa ng mga bagay na hindi maganda o masama. At ito ay maaari natin pagsisihan sa hinaharap. At magkakaroon tayo ng masigit pang problema dahil sa sakit, kulang sa pag-iisip. At dahil dito, ang isang tao ay bumabagsak.
ang isang pamilya ay nagkakawatak-watak dahil sa kulang sa pagkain. Minamahal ko mga kapatid, napakahalaga nga ang tunay ang pagkain sa buhay ng tao. At ngayon nga sa banal na ebanghelyo ay ginamit ito ng ating Panginoon upang siya ay magbigay ng aral sa atin. At ang aral na binibigay sa atin ay nais siyang magbigay siya ng pagkain, mahalagang pagkain, na magbibigay sa atin ng buhay. Kahit sinasabi niya sa banal na ebanghelyo ngayon, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Ang kumakain ng tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay. At ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman sa ikabubuhay ng daigdig. Minamahal ko mga kapatid, ito ang hindi matanggap ng mga Hudyo sa banal na ebanghelyo ngayon. Paano niya ibibigay yung kanyang katawan? Paano niya maipapakain yung kanyang katawan? Subalit napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon. Ang isipan ng ating Panginoon ay iba. Hindi niya pinabigyan ng pansin na ipagtanggol niya yung kanyang sinabi na siya ay ang tinapay na bumabang galing sa langit, na ang kanyang katawan ang ibinibigay. Kundi nais ng ating Panginoon na sila ay makinig sa kanyang salita. Sapagkat sinasabi niya sa banal na ebanghelyo ng mga nakaraan na ang nakikinig at sa aking salita, ang naniniwala sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't ipinagpatuloy niyang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagkain na kanyang iniaalay sa atin. At ito nga ay pinaliwanag niya sa banal na ebanghelyo ngayon na napakahalaga yung iniaalay na buhay na pagkain upang tayo mabuhay. Una sa lahat ay sinasabi niya na ang bukal ng pagkain ito na nais niyang ialay sa atin ay nanggaling sa kanyang Ama. Dito ay binibigyan niya ng halaga yung ugnayan nila ng kanyang Ama, na siya ay nanggaling sa Ama at silang dalawa ay iisa. Sila ay Diyos. Kung kaya't ang pagkain inaalay niya sa atin ay nagmula sa kanyang Ama. Kung kaya nga't minamahal ko mga kapatid, kung tatanggapin natin ang pagkain na ito na iniaalay sa atin at ng ating Panginoon, tayo rin ay nakikiisa sa Kanya at tayo ay nakikiisa sa Ama. Ito ay nagpapatunay lamang na ang ating buhay, ang lahat ng nasa atin, ay galing sa Diyos. Kung kaya nga't kung ang buhay natin ay galing sa Diyos, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kalusugan ng ating buhay ay nakasalalay sa Kanya. Kung tayo makikinig, kung tayo tatanggap, at kung tayo ay makikiisa sa Kanya. Ang sunod niyang binigyan ng pansin sa banal na ebanghelyo ngayon ay pinapahayag niya dito na ibang buhay ang iniaalay niya sa atin. At ito yung buhay na walang hanggan. Sa ating karanasan, minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng pagkain na ating tinatanggap, ang lahat ng pagkain na ating iniipon at binibigyan ng halaga, ito'y pagkain ng ating pisikal na pangatawan. Subalit alam din natin na tayong lahat ay may kaluluwa. Kaluluwa na dapat nating pakainin ng espiritual na pagkain. At ang pagkain ito ang iniaalay ng ating Panginoon sa atin. Yung pagkain na ito na sinasabi niya sa banal na ebanghelyo, ang siyang magbibigay ng tunay na kalusugan sa ating espiritual na pamumuhay upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang pagtanggap natin sa Kanya ay tunay na pakikiisa natin hanggang sa buhay na walang hanggan. At dito rin sa banal na ebanghelyo ngayon, ay direktang sinabi ng ating Panginoon na ang pagkain na nais niyang ibigay sa atin ay ang Kanyang katawan. Ang tumatanggap ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito hindi matanggap ng mga Hudyo.
Kaya nagtatanong sila, paano niya bibigay ang kanyang katawan? Paano natin makakain ang kanyang katawan? Alam natin, minamahal ko mga kapatid, sa huling hapunan, nang ang ating Panginoon ay nagkaroon ng hapunan kasama ng kanyang mga alagad. Doon sa hapunan yun ay itinatag niya ang banal na misa o Eucharistia. At dito'y sinabi niya, pagkatapos niyang basbasan ang tinapay at ang alak, sinabi niya, tanggapin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Kaya nga sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng banal na pakikinabang sa Santa Misa, yung tinapay at alak na yan ay tinatanggap natin mismo ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Maliwanag din sa banal na Ebanghelyo na kung hindi natin tatanggapin ang kanyang katawan at dugo, mawawalan tayo ng buhay sa kanya, mawawalan tayo ng buhay sa ating sarili. At dito tayo mapapalayo sa kanya. Dito tayo magkakaroon ng pagkakasala sapagkat walang lakas, walang buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Subalit kung tatanggapin natin ang kanyang katawan at dugo, tayo ay matutulad sa ating Panginoon ng pagmamahal, ng paglilingkod, ng lahat ng pagtanggap sa ating kapwa upang maramdaman natin ang tunay na kaharian ng ating Panginoon dito pa rin sa lupa. Kaya pinamahal ko mga kapatid, alam natin at alam ko na tayong lahat ay nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo nagnanais na makarating doon sa kaharian ng ating Panginoon upang makasama natin siya at ang Ama. Ito'y magagawa lamang natin kung tatanggapin natin ang kanyang pananalita, kung pananaywalaan natin ang kanyang pananalita na ang tinatanggap natin sa banal na pakikinabang ay ang kanyang katawan at dugo. Kaya't kung nais natin ito ay makamtan, tanggapin lagi natin siya, ang kanyang katawan at dugo ay pakikiisa natin sa ating Panginoon. Ito ang susi ng buhay na walang hanggan, ang buhay sa pagtanggap sa ating Panginoon. Para Sydney, ay mayroon uli akong announcement after the blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng isang maligaya, mabuti, nagkakaisang pamilya. Ito'y magakamtan natin kung susunod din natin ang kautusan ng ating Panginoon. At naway magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo ng kaya. Salamat sa